Okay, magandang araw na naman pong muli, magandang tanghali sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay, sa mga nakikinig ngayon dito po sa ating Marraro at your service. Sa inyo bumabati ng isang napakagandang tanghali. At syempre, ganun din sa mga nanonood at mga nakikinig dito po sa Yantok, Mindoro 90.1. At syempre, doon sa lahat ng ating mga nasa nanonood ngayon sa mga oras na ito at nakikinig sa ating programa. Anyway, nagpapasalamat tayo sa Mobs Wellness and Beauty Salon na matatagpuan po yan sa Rosan Marketing. Yan po yan along Mabini Street sa Barangay 6, Poblasyon, San Jose Occidental, Mindoro. No? At siyempre, wag po natin kalimutan mag-like, mag-share at i-follow itong ating Facebook page. Share kasi kailangan natin i-share itong mga information nito sa ating mga kababayan, partikular sa mga taga-Occidental Mindoro, especially na rin doon sa mga maabot ng ating pagsasaypapawid. Magandang araw po sa inyo at kapayapaan nawa ang dumating po sa inyo. Well, mga kapatid, ito nakikita nyo background sa atin. Di ba marami tayong nakikitang nag-iipon, yung mga yon, ano? Mga tao na roon. Ano kaya ang kanilang ginagawa? Ano kaya yung pagtitipon na yan? Well, mamaya malalaman po natin kung ano yan. Pero ngayon, bibigyan po natin kayo ng konting background. Sapagkat noong nakalipas na mga buwan, nung nagsimula ng pumasok itong El Nino phenomenon, marami po tayong mga kababayan natin na lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa bukid, yung mga nagtatrabaho sa pagtatanim. Pag sinabi nating bukid, naririyan na yung mga nagtatalukan, yung mga nagtatanim ng mga especially itong sibuyas, At alam naman natin, na-displace ang halos sa mga kababayan na natin na yung mga nag-aani, Hindi yung mga dito, hindi ang tinutukoy natin dito yung mga may-ari ng mga bukid, o yung mga nagpatanim, sapagkat yan may mga puhunan, Ang tinutukoy natin dito na maraming na-displace yung mga nagtatrabaho, yung mga trabaho sa bukid, yung mga nagtatanim, isa na nga, yung mga nagtatanim, mga nag-aani, yung nag-harvest, So marami po tayong mga kababayan na na-displace. Nahirap. Kaya nga nagkaroon po ng tinatawag tayong di ba nga sinailalim tayo sa tinatawag nating state of calamity, Bagamat may ilang barangay talagang naapektuhan dito, sa hindi na natin babanggitin yung mga barangay sapagkat marami talaga, dito sa bayan po ng San Jose. Maraming mga barangay ang na-displace, Kaya nga mga kaibigan, mga kababayan, ay nais kong ibahagi sa inyo itong sinasabing programa ng Department of Labor and Employment. Sapagkat na pag-alaman natin sa mga impormasyong nakuha natin na itong Department of Labor and Employment ay naatasan ng ating pamahalaan na magsagawa ng pagtugon sa mga problema ng mga na-displaced na mga kababayan natin. Dahil na nga sa ilalim ng tinatawag nating yung tinatawag nating pagtugon sa mga problema ng mga magsasaka nating mga kababayan, yung mga workers, mga workers. So, ano ba itong tinatawag nating pagtugon ng pamahalaan natin, itong especially the Department of Labor and Employment, alamin natin mamaya sa ating magi-interview po tayo, kakausapin natin yung mga taong involved dito sa naturang programa na ito at masabi natin ano ba itong programa na ito, yung pinagkakakulumpulan ng mga taong yan na nakikita ninyo mga kapatid, mga giliw na taga-subaybay. Katulad niya, dami, almost mga nasa 300, 200 to 300 yung mga taong nandoon.
dito sa Municipal Town Plaza, dito sa covered court, dito ginaganap ito. No? Ano kaya ito? Para malaman po natin. So, huwag kayong bibitiw, mga kaibigan, huwag kayong bibitiw at ibibigay ko sa inyo ang buong detalye ng interview natin sa mga taong nasa likod nitong programa ng tupad. Itong sinasabi nating pagtugon ng gobyerno dahil tayo ay nasa ilalim ng state of calamity, ano ang ginawa ng ating national government tungkol po dito. Siyempre, kaagapay dito yung local government unit, yung LGU ng San Jose, kabilang na rin dito mga kapatid, yung mga iba't ibang mga partners or stakeholders para dito. No? Alamin natin, ano ba itong tupad na ginagawa ngayon? Okay, huwag kayong bibitiw ha? Huwag kayong bibitiw. Okay mga kaibigan, ang unang kakapanayamin natin ay itong PESO. Ano po? Itong Public Employment Service Office, sapagkat sila po yung nag-aayos ng mga katulad nitong mga tupad, mga tungkol sa trabaho sa ating mga kababayan. Tunghayan po natin ang pakikipag-ugnayan natin. Okay, ano po itong ginagawa ngayon activities dito sa Municipal Town Plaza? Sir, kasalukuyan pong nagsasagawa ang lokal na pamahalaan po ng San Jose. Katuwang po namin dito yung aming partner palagi, ang aming pong Department of Labor and Employment Partner, Occidental Mindoro Field Office po ito, kung saan kami po ay nagsasagawa ng tupad orientation and contract signing po ng ating mga tupad beneficiaries. Bali, bibigyan ko ng konting background bakit po meron tayong tupad program sa LGU San Jose. Dito po kasing nakaraan, nag-declare po ang ilang mga barangay ng state of calamity. Kabilang po dyan ang labis na naapektuhan, yung 4 na barangay. Andyan po ang Barangay Bayot-Bot, Barangay Mabini, La Curva, Barangay Bubog. So sila po yung mga unang nag-submit po ng nakapag-declare po ng state of calamity. And then so ang LGU San Jose po ay nag-declare dahil marami nung naapektuhan ng mga barangay ng drought po at ng tagtuyot. Alam niyo man po natin ngayon, sobra tayong nakaranas po ng tagtuyot. Marami pong farmers ang naapektuhan. So ngayon, bilang intervention po na lokal na pamahalaan, una, in-identify niya muna sino-sino ba yung mga farm workers na labis na naapektuhan. And then, sa tulong po ng MAU office, nag-identify po sila ng mga farm workers po na affected po nitong drought po nito. And then sabi po ni Mayor, paano natin sila matulungan? So itong mga affected farm workers po nito, inilapit niya po sa DOLE, sa Department of Labor and Employment, at agad naman po na aprubahan po ng DOLE sa tulong ng kanilang Regional Director na Yomilin Abiliana, na bigyan po or babaan po ng programa po ng tupad. So kaya po tayo ngayon ay merong tupad orientation and contract signing para po sa mga beneficiaries po na mula po sa mga farm workers po na affected po ng drought na nararanasan po natin ngayon. So ibig sabihin dito yung dalawa itong barangay na nabanggit mo lang ang na-identified na mayroong mga affected farmers, Actually, sir, workers. So, nung una po kasi sila po yung unang nakapag-declare dahil sila yung yung labis na naapektuhan. Pero pagdaan ho ng mga araw, yung ibang mga barangays din naman po ay nag-declare na rin. Kaya po, nag-declare na sa kabuuan ang ating po lokal na pamahalaan na ang buong bayan ng San Jose affected po nitong drought po na nararanasan po natin ngayon. So meron po dito mga karamihan po ay taga Bayot-Bot, taga Babini, taga Barangay La Curva, Barangay Bubog, at meron din pong ilan na mula po sa Barangay Alabangan, Barangay Pag-asa, sila po ay kabilang din. Pero marami po sa bilang po na mga beneficiaries po natin mula dun sa 4 na labis na naapektuhan. Bakit dito, paano ninyo in-evaluate na itong mga ito ay sila lamang yung qualified? Actually sir, ito po ay mula po sa mga kapitan po nila. Kapitan? Opo. Kagaya po ng kapitan ng Barangay Bayot-Bot, nagbigay po siya ng mga listahan. Yan din pong listahan na yan ay sinubmit din po nila sa MAU. Kaya meron po kami mga validation dyan kung sino-sino yung mga affected na farm workers. Para hindi magkalituhan, nabanggit ninyo ay galing sa kapitan. May lumalabas kasi na kinakailangan maging malakas ka muna sa kapitan para ikaw ay masama dito sa
ganitong programa, Actually, di ba? actually sir, sa tingin ko naman po itong mga kapitan po na ito ay talagang tinitingnan din po nila kung sino talaga yung dapat bigyan ng assistance Oo. mula sa gobyerno. Siguro sa panahon po ngayon, hindi naman nila titignan kung sino yung malapit sa Oo. kanila. Kasi kagaya po nung sa Barangay Bayutbot, Barangay La Curva, talagang kita naman po talaga namin, base sa assessment po ng DOLE, ng PESO, at po ng mga kapitan, na itong mga pamilya po na ito, itong mga beneficiaries nito, sila po talaga yung labis na affected. Actually sir, meron po tayong mga farm owners na tinatawag, pero hindi po sila sinelect as beneficiary ko ng tupad. Oo. Dahil mas kailangan po ng mga farm workers itong ayuda ho na to. O kasi may mga may-ari naman Yes, sa lupa. Pero dito sa nabanggitin yung mga farm workers na ito, ano ang masasabi nating yung ano nila, yung qualification para ma-qualify dito sa tupad? So unang-una po sila po yung mga farm workers. Yes. Opo. O, ano yung mga farm workers? Sila po yung mga nagtatalok dyan, sila po yung mga katulong ng mga farm owners para sa pagtatanim ng mga onion, sa pag-harvest ng mga onion, sila po yung nagtatrabaho talaga mismo sa mga farm. Yung mga arawan kung tawagin. Arawan, ano? so kabilang po itong mga ito na, So, affect. dito sa nabanggit mong ito, hindi natin masasabi, nabanggit ito 200 ano lang, plus Apo. 250 something, no? Na tao na bakit 250 lang, samantalang napakarami ng bawat barangay eh. Actually, totoo yan sir, pero dahil po sa hindi lang naman po Occidental Mindoro, bayan ng San Jose ang affected. So sa tingin ko po si Dolly po ay talagang kung ano po yung kakayanan ng kanilang pondo para may pamahagi sa lahat ng bayan sa buong Occidental Mindoro at sa iba pang mga probinsya dahil tayo po Dolly Mimaropa, yung ating katuwang. So talagang hinahati-hati nila para mapagbigyan po lahat. Siguro po nasa local level na lang na talagang piliin kung sino po yung talagang mas nangangailangan. Dito sa nai-recommend din babalikan natin doon ano, nanggaling sa barangay captain, no? Yes Ang po, yung recommendation, listahan. ang Apo. listahan. And then yun ay sinubmit sa Submitted DOLE. po submitted po sa MAU. Sa MAU Submitted muna. din po yan sa DOLE. So sa MAU, pagdating sa MAU, kung halimbawa ay nasa 50 yung naisubmit na mga pangalan, pagdating dito sa MAU, so i-evaluate nila kung talaga mga farmer worker yon. Yes sir. Yun opo. ang gagawin, ano? Yes po. Meron pong evaluation na ginagawa po ang MAU office diyan. Oo. Tapos doon tatanggalin naman parang segregation na, no? Opo, So tatanggalin yung hindi qualified at saka yung qualified. Yes. So ano yung punto na masasabi natin kaya siya na disqualified? Actually, sir, lahat naman po yung mga farm workers na yun ay affected. So, hindi Okay. naman sila lahat talaga ay, kumaga, sila po ay, hindi natin sabing sila ay disqualified eh. Kumbaga talagang kailangan nating mamili sa mga, actually sir, libo ang affected, pero talagang kailangan nating mamili kung sino talaga yung mga mas nangangailangan. Pero syempre, lahat dapat yung mapagbigyan din. So siguro may ibang paraan naman po ang gobyerno na kung hindi po sila napasama sa tupad, meron pong other assistance mula sa other agencies, kagaya po ng DA. So yan naman po yung mga endorsement po ang lokal na pamahalaan. So ibig sabihin nito yung mga hindi nasama sa listahan, may posibilidad na mabigyan naman din sila. sa ibang- So same person o yung same list na isinabit, yun din ba ang pagbabasehan yan? Yes O sir, bago na naman. lahat po na affected. Siguro sir, kung iyan idadaan, ang mga assistance po idadaan sa LGU, yung mga nabigyan na po ng tupad, halimbawa, pwede na po natin silang hindi isama, doon naman sa bibigyan ng assistance mula sa ibang ahensya. Oo. So ganon. Pwede So ganun itong ginagawa itong orientation, bakit ginagawa ang orientation? Para sir, aware nila kung magiging role nila bilang beneficiary po ng tupad. Oo. At alam nila kung ano yung proseso para sila po ay makapag-submit ng mga dokumento. Oo. Sino ba yung partner nila? Siyempre, andyan po ang barangay para i-monitor sila. Andyan po ang PESO para i-monitor sila. At ano po yung mga requirements para naman maproseso yung kanilang sweldo after po nila na makapag-serve
ng 10 araw Oo. dun sa tupad program natin. Ano ho? Okay. Kasi So- sila po ay magtatrabaho ng 10 araw. Oo, yes, oo, dahil maski sa Oriental, no, nagkaroon ng ang Oriental, yung problema yung Oriental ng mga oil spill at Yes po, maraming sir. nagkaroon ng problema. Totoo At po isa yun, nga sir. ito sa binigyan din na yung tupad, ano, para mabigyan sila ng kahit papaano pantawid Yes, sir. kabuhayan na rin nila, ano. Tama po Ngayon, yun. dito po, sir, sa orientation na ito, meron pa rin ba dito na madi-disqualified? Ah, Maliban saan nabanggit natin. kanina. actually, sir, nakapag pre-assessment na po kami Oo. sa PESO. Okay. Opo. Kasi po, pero hindi po qualified ang minor. Meron po kasing ilan na Oo. noong una na na-submit nila, pinapalitan po namin. Meron Oo. din pong senior citizen na Oo. hindi rin po allowed na maging beneficiary po ng tupad. So, talagang tinanggal po namin at pinapalitan po namin sa mga kapitan. Ayun. So talagang hindi pwede yung minor at saka Yes yung po, yung senior citizen. opo. Kawawa naman yung mga senior. Yun nga lang, sir. Kasi ito po ay magtatrabaho ng 10 araw, Oo. declogging, cleaning ng canals. Oo. Yung mga tapos na po, So yun po, pwede na po maaaring po sila matagpuan yung kanilang health. Yung mga So nakapila hindi po na sila allowed na magtrabaho. Pwede na Ayun. po umakyat dito sa taas. Pasutin nyo na lang ang po tanong, yung PPE. saan sila Tapos i-deploy? pwede na po kayo Kung saang barangay po sila nakalocate, kung saan po yung address nila, Okay. yun na rin po Katuwang po namin dyan ang barangay para ma-monitor yung So ibabalik sila sa barangay. Yes po, sir. Okay, so pag binalik sila sa barangay, they will work for almost 10 days po ito, sir. 10 days, Opo. so 8 hours a day. Hindi naman, sir. 4 hours lang naman po. 4 kada hours araw. lang a day. Opo, kasi So sa sa 10 araw na yon, including Sunday, Saturday, Sunday. No. Depende po kung yun po ang papagawa ng barangay. Ang Kung ilan? i-include po sila ng weekend. Pero, usually about days. Okay. So, within 10 days, kailangan ma-comply nila yung requirements na magtrabaho sila. Yes po, sir. 4 hours a day lang pala. Yes po, sir. Opo. Akala ko 8 hours yan. Hindi, sir. Pag sa panahon po ngayon, sobrang init. Talagang hindi nila pwedeng maglinis sila nang aabutin sila ng tanghali. Oo. Talagang maapektuhan po yung kanilang health. Lalong gawin talagang Oo. sobrang init po ngayon. Marami po ang nagkakasakit. Marami po ang Oo. heat stroke. Oo So, nga, oo. mahirap po na magtrabaho ng ganong kainitan. So, dito, Pwede sir sila mag-start ng 6 or 7 ng umaga. Oo. Then, buuin nila yung 4 na oras kada araw. okay. So, ang pag-usapan natin dito yung budgeting, Saan manggagaling yung budget nito? Lahat po ng kanilang sweldo ay manggagaling po sa partner po natin na Dole. Sa Dole Sila mismo. po ang magpapasweldo po nito. Magkano ang, magkano? Ang pwede po nila ay meron po tayo minimum wage, yung ating provincial rate na 295 kada araw. Oo. So sa So, multiply by kabuuan, 10. yes po sir. Oo. So, yung nila, right after na ma-comply nila yung kanilang pagtatrabaho, ay matatanggap na nila yung Bali sir, ipaprocess po natin. Bali, bibigay po namin yung documentation and then yung certificate of completion po ng kanilang pagtatrabaho. Once na ma-receive po yun ni Dole at wala na pong problema, ipaprocess po nila yung kanilang sweldo para dun sa mga beneficiaries. Oo. Marami ngayon ang nakaantabay ngayon dahil siyempre sabi ko nga sa iyo kanina na the first tanong ko sa iyo paano sila na-evaluate at nabanggit mo na yung iba hindi na napili dahil gawa na mas nangangailangan to mga ito kumbaga less fortunate. Yes po, sir. Okay, so paano naman ano naman ang assurance nung dalis na yung mga hindi na Akita mo kayo, madam. Sir, actually po ay meron din pong tupad na ini-implement po ang ating pong office ni Congressman. Oo. Doon po kung meron po rin ang office ni Governor Oo. ha, pero ang pagkakaalam ko po meron din po ang office ni Congressman. Opo. So yun sila. At malaking bilang po yung kanilang tupad beneficiaries. Oo. So yung iba po na hindi napapasama sa tupad po ng LGU, pwede pong i-endorse ng barangay yung mga hindi nakasama Oo. doon sa opisina po ng ating congressman. Okay, nasa iyo po ang pagkakataon na mga nais na iparating, ipahayon sa ating mga kababayan regarding this sa tupad.
Yun po, sir, sa ngayon po, patuloy pa rin naman po na nag-a-assess po ang lokal na pamahalaan kung sino pa yung iba pong affected po na pamilya ng naranasan po nating drought. So sila po ay makipag-ugnayan lamang po sa opisina ho ng PESO, ng DOLE, ng Office ni Congressman, Office ni Governor para ho mabigyan sila ng posibleng assistance para sa kanila. At ang PESO naman po ay nandiyan para po sila ay i-assess ng mabuti. Ang MAU po natin nandiyan din ho para mailapit po ng lokal ng pamahalaan kung kanino partner na ahensya ho natin ng gobyerno na makakatulong po para sila po ay mabigyan ng agarang ayuda. So yun, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay, wag kayong naalis mga kaibigan, ha. Patuloy pa rin tayo at alamin natin yung mga pasikot-sikot tungkol dito sa tupad na ito. Alamin natin po. Salamat. Salamat. Ang isusunod naman natin ngayon ay makakaugnayan din naman natin ang Department of Labor and Employment kung saan sila po yung pinanggalingan ng pondo. Nabanggit naman po kanina, pinanggalingan ng pondo, kung kaya't sila naman po ang ating tatanungin kung paano naman ang mga proseso, ano ba ang dapat gawin, ano ba ang mga gawain ng DOLE pagdating po dito. Pakinggan po natin. Ito sa activities na ito. Kumahanap yung... Hello po, ano po? Ano po ang ginagawa ninyo dito? Bali kami po ngayon ay nagkakandak po ng orientation and signing of contract po ng DOLE, tupad po, 250 beneficiary po under ng ano po, yung may crisis po sa Taguig po. So dito po sa ginagawa ninyo itong orientation, ano? Thank you, ha. Sa orientation na ginagawa po ninyo, meron po ba kayong validation na ginagawa sa kanila? Yes po, ito po ay dumadaan po sa validation po kung sila po ba ay qualified. Pagdating po sa validation po, tinitingnan po natin kung ito po ay, yung sa pamilya po dapat 1:1 lang po ang kasali, kada batch po. And then kung nakapagtupad na po sa buong taon po, dapat isang beses lang. Ang ibig sabihin nito ay yung isang beneficiary ay dapat isang beses lang nasa ilalim natupad sa kada taon. Apo, isang beses lang po sila dapat maging tupad beneficiary. Saka po, ito po ay meron po kaming system kung saan po, nandun po lahat nakalista yung kanila pong details at saka may mga ID rin po kaming provide kung saan po makikita po namin doon. Kung halimbawang may correction sa pangalan, makikita din po namin doon sa birthday. Bali po may validation po kami na system. Tapos po makikita din po natin dito yung yung mga barangay employees po at saka o kaya sa mga LGU kung sila po ba ay employed. Meron din po kami mga listahan po kung saan binabangga rin po namin doon para makita namin na kung qualified po sila or hindi. Paano po, pagka nakita po ninyo na sila ay employed sa government, parang gano'n, ano pong... Kung sila po ay may trabaho sa government or private establishment, private, oo. apo, yun po, agaran po namin tinatawagan po si beneficiary at ini-interview po para masabi rin po sa kanila kung qualified po sila or hindi. Oo. Opo. Tapos, yun po, tinatanggal po namin yung mga employed po sa government o basta tumatanggap ng sahod sa government or sa private po. May sanction ba pagka mga gano'n? At sa one po, kinakausap lang po namin sila ng maayos po. Tapos, tinatanggal lang po namin sa list. So, Wala naman pong ibang sanction. yung kanilang pamilya, halimbawa, dahil kasi, kumbaga, di ba? Yun din po, kung halimbawa po yung sa pamilya po nila, may part po na yung walang trabaho po o na kailangan po talaga ng trabaho, pwede po namin papalitan po yun. Yun, ang ibig sabihin, kapag halimbawa siya hindi qualified, Kung maaari pong sa pamilya po na may qualified, yun po yung ating pinapalit po na beneficiary. Pag nakalima dito yung mga civil status, kailangan may asawa o binata para ma-qualified? Ito naman po sa civil status po, wala naman pong hinihingi. Basta po sa age requirements po yung amin pong basis. Kung halimbawa pong senior citizen, under po ng 60, hiningan po namin ng certification na sila po ay fit para magtrabaho. At ang age po na requirements po para maging tupad beneficiary, dapat po at least 18 years old pataas. Ayun.
Pero may itong ginagawa nito, 250, di ba? Ito exclusive lamang po ba doon sa yung naapektuhan nitong drought? Yung iba po ay ano daw po, bali sila po ay farm vendor, ganun po. At saka may mga iba pa pong related sa farming po or basta po sila po ay affected po ng crisis po pagdating sa drought po. Okay, so nasa inyo po ang pagkakataon para po nais nyo pang ipahayag para sa kanila. Bali po, Next po, first time on ipapayo po. Bali po ito ay tulong po sa ating emergency employment. Kaya po sana po lahat po ng nasa listahan ay makipag-cooperate po na magawa po natin ng maayos yung programa ng DOLE. At kung halimbawa po kayo po ay magkaroon po ng problema po pagdating sa mga pwede rin po kayong humingi po ng ganitong programa po yung para dun sa iba na wala pong trabaho, pwede pong lumapit sa PESO office under po ng any LGUs at saka provincial office po para po makahingi po tayo ng agara po or meron pong may provide na assistance. Hindi lamang po yung ating tupad program, pwede rin po yung iba pong mga programa na pinamimigay po ng DOLE na kagaya po ng kung halimbawa pong estudyante, meron po kaming programang SPES. Ito po yung Special Program for Employment of Student. Meron din po kaming GIP. At namimigay rin po kami ng DOLE, Integrated Livelihood Program. Yun po. Tsaka, meron din po kaming mga service pagdating po sa mga compliance po or complaint po pagdating sa mga labor, pwede po kayong makipag-coordinate po sa aming opisina na matatagpuan po sa harap po ngayon ng St. Peter dito po sa Poblacion 6, Barangay 6, Poblacion, San Jose Occidental, Mindoro po. Thank you po, thank you. Okay, siyempre hindi din naman natin na pwedeng kalimutan, no? Alamin naman natin ang saloobin ng mga beneficiaries ng TUPAD, especially ngayong panahon na ito. Sila yung magtatrabaho ng 10 days na pagtatrabaho, no, sa kanilang mga barangay. Pakinggan po naman natin sila. So, ano po pangalan nila? Stan Malpayo po. O, taga saan po kayo? Taga Barangay Mayutulong po. Okay, bakit po kayo naririto? Pumating po ako para sa orientation po ng DOLE po. Oo. Bakit po? Para po sa amin, sa makatulong sa pang-araw-araw. Ano ba trabaho po ninyo? Nasa pupit po kami, may saka po. Oo. Isa kayo sa nasa lanta ba? Opo, hinarawas po kami. Oo. Natuyot po yung tanim namin siguro. Oo. So, ito bang 10 araw na ito, may malaki may tutulong ba sa inyo? Yes po, malaki pong kabawasan po sa paggastos sa araw-araw. Ano po masasabi po ninyo sa Department of Labor and Employment, sa LOLE? Maraming salamat po sa DOLE kasi po binigyan po kami ng ganitong pagkakataon para makasali po sa programa ko. Malaking tulong po para sa akin at sa aking mga kasamahan yung matatanggap namin yung sweldo. Thank you. Kaya nako, talaga napakahirap so napakahirap talaga ng dinaranas ng ating mga kababayan ng ating mga magsasaka natin at ito ngayon tutulungan sila sa ilalim ng TUPAD. So muli po mga kaibigan, ito po ang inyong kapanlingkod, Marraro po at your service. Huwag po kayong maglala, ihatid pa namin sa inyo ang mga iba pang mga kaganapan dito sa buong Occidental Mindoro, maibabalita namin sa inyo. Muli po, ito ang inyong kapanlingkod, Marraro po at your service. Nagpapasalamat tayo sa Yantok Mindoro 90.1 at gayon din sa mga nakasama sa mga stakeholder sa MAB, sa Wellness and Beauty Salon. Maraming salamat po. Ito pong muli, nagsasabi po sa inyo, Marraro at your service. Vox Populi, Vox Dei, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli.